Ninang umaga guys, nagising ako sa sobrang lamig. Grabe, sobrang lamig na talaga ngayon. Damang-dama na talaga yung Pasko. Kaya ayan, pagbukas ko sa bintana, nakita ko nga medyo maliwanag na nga sa labas. Kaya bumaba agad ako at nagluto na agad ako ng pangumagahan namin at para makabaon na rin yung asawa ko sa trabaho niya. At yung ginawa ko lang guys, ayan, naghiwa lang ako ng konting repolyo. Pagkatapos, konting sayote lang, yung isang pirasong sayote lang. At nagpainit agad ako ng mantika sa kawali. Pumili kasi ako ng kalahating kilo ng manok. Kaya etong kalahating kilo na manok na binili ko ay pangsahog ko lang to sa mga gulay na lulutuin ko. Kaya nung mainit na yung mantika sa kawali ay nilagay ko naman etong bawang. Pagkatapos nung nag-brown ng bawang nilagay ko naman etong sibuyas na kalahating sibuyas lang yung nilagay ko dahil sobrang mahal pa talaga ng sibuyas dito. Ayan na nga guys, nilagay ko naman itong konting manok lang na pangsahog ko lang dito sa lulutuin ko na gulay. At nung medyo nag-brown na nga yung manok, nilagay ko naman etong sayote. Pagkatapos ayan, sinangkotsa ko lang medyo magisa etong sayote. Pagkatapos sinakpan ko naman. Pagkatapos, tinignan ko naman at medyo naluto na nga yung sayote guys, kaya nilagay ko naman etong repolyo na hiniwa ko. At naglagay na rin ako ng konting toyo at kalahating baso na tubig para naman maluto talaga etong gulay. At pagkatapos guys, ayan, sinangkotsa ko lang siya guys. Pagkatapos, tinakpan ko lang siya ulit at maya-maya naglagay na kagad ako ng konting seasoning lang, pangpalasa. At maya-maya naman, nung nalagay ko namang seasoning, ay tinakpan ko naman siya at hihintayin ko na lang na kumulo to para patayin ko na yung apoy. At sa kabila naman guys ay nagprito na rin ako ng isda. At uunahan ko naman kayo guys na etong video na to nung November 1 pa to, o diba puro late upload na lang. Ayan na nga guys, ako yung napag-utusan ng biyenan ko na magluto ng maha at saka biko dahil nga meron pa silang lalakarin. Kaya ayan na nga guys, ready ko naman etong mga ingredients sa lulutuin kong maha at pinakulo ko naman guys yung pangalawang gata naman. Ayan, habang hinihintay ko na kumulo tong pangalawang gata, ayan, tinunaw ko naman tong cornstarch at medyo napalpak pa nga ako dito sa pagluto guys dahil nga inubos ko yung 1 kilo ng cornstarch. Kalahating kilo lang pala yun yung ipapaluto ng biyanan ko. Kalimutan niya kasi sabihin sa akin, kaya ayan, nagtuloy guys. Pero kahit medyo napalpak man yung pagluto ko guys, masarap pa rin naman siya pagkatapos naubos din namin. Kumulo na nga yung pangalawang gata guys, nilagay ko naman ang yung asukal. Pagkatapos nung natunaw na yung asukal, nilagay ko naman etong mga mais na 2 lata. Pagkatapos, nilagay ko naman etong condense at etong evaporada. Nakita ko nga guys na malapit nang mapuno etong pinaglutuan ko, kaya nilipat ko na sa mas malaking kawa. Nung nailipat ko na siya sa mas malaking kawa, ayan, pinakulo ko lang siya ulit guys. At nung kumulo na nga siya ulit, ayan, dinahandahan ko naman ilagay etong tinunaw ko na cornstarch. At nung mailagay ko na yung cornstarch, hininaan ko lang yung apoy para naman hindi masunog yung ilalim niya. Ayan na nga guys, medyo nagsticky na nga siya at nahihirapan na ako sa paghalo sa ginawa kong maha. At ayan na nga guys, nung naluto na nga guys, nilagay ko naman sa lagayan at pinalamig ko na para mamaya ay ilagay ko naman sa ref. At sunod ko namang ginawa ay naglatik na ako ng asukal guys kasi nga naluto ko na yung malagkit na bigas. At habang hinihintay ko guys na malatik yung asukal, eto namang dalawang sister-in-law ko, ayan, busy sila guys, kaka-makeup sa mga pamangkin nila kasi yung mga pamangkin nila gusto talaga nilang magpapa-makeup dahil nga Halloween nga daw. Kaya ayan, nagamit tuloy nila ang kanilang pagka-makeup artist, o diba? At tinignan ko naman etong nilatik ko kung okay na ba to at malapot na ba. Kaya ayan na guys, pagtingin ko medyo malapot na nga siya at kumunti na nga lang. Kaya agad kong nilagay etong malagkit na bigas na nasaing ko na. At pasensya na kayo guys, medyo maingay nga yung voice over ko ngayon dahil nga yung kapitbahay namin ay nag-aayos sila ng bubong nila, kaya medyo maingay. At ayan na nga, nilagay ko na nga etong malagkit na bigas sa ginawa kong latik. Pagkatapos hinalo-halo ko naman. Yan lang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.